Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga bagay sa mundo ang minsan ay hindi natin inaasahan. Mga pangyayaring nagaganap sa harap mismo ng kamera na hindi mo aakalain ay totoo. Mula sa isang kontrobersyal na dokumentong yumanig sa mundo ng pamamahayag at naglantad ng isang lihim tungkol sa isang pangulo, hanggang sa isang nakakakilabot na sandali kung saan isang news anchor ang ninakawan ng live sa harap ng libu-libong manonood. Ihanda ang sarili dahil pag-uusapan natin ang 10 pinaka-nakagugulat na live TV moments na hindi malilimutan ng mundo. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10, ang pagsubok. Noong 2 weeks bago ang 2004 United States presidential election, naglabas ang CBS ng isang kontrobersyal na episode sa programang 60 Minutes 2. Ang veteranong mamamahayag na si Dan Rather ang nag-ulat tungkol sa tinatawag na Killian Documents, na di umano'y naglalaman ng ebidensya na si George W. Bush ay hindi totoo sa kanyang pagsisilbi sa Texas Air National Guard noong panahon ng Vietnam War. Bagamat naging malawak ang pagkalat ng dokumento sa media, marami ang mabilis na nagduda sa pagiging totoo nito. Sa ilalim ng matinding pagsusuri, napilitan ng CBS na bawiin ang kwento at sibakin ng mga producer na sangkot sa paglalathala nito. Sa kabila ng pagbawi ng istasyon, ipinagtanggol pa rin ni Rather ang kanilang ulat. Iginiit niyang, yung gustong wasakin ng istorya namin ay inatake ang proseso ng aming pagkuha ng katotohanan at nagtagumpay sila roon. Dahil sa iskandalong ito, unti-unting bumagsak ang reputasyon ni Rather at hindi nagtagal ay napilitan siyang lisanin ng CBS pagkatapos ng mahigit 40 years sa industriya. Ang insidenteng ito ay naging isa sa pinaka-kontrobersyal na pangyayari sa kasaysayan ng pamamahayag sa telebisyon at patuloy na pinag-uusapan bilang isang halimbawa ng delikadong epekto ng maling impormasyon sa media. Number 9. Ang pagbagsak ng isang higante. Sa loob ng 20 years, si Matt Lauer ay naging isa sa pinakamaimpluwensyang personalidad sa telebisyon bilang co-host ng sikat na morning show ng NBC na Today. Sa haba ng kanyang karera, nakapanayam niya ang 10 Pangulo ng Estados Unidos, nag-cover ng 9 Olympic Games at nakapaglakbay sa mahigit 60 bansa. Dahil sa kanyang tagumpay, tinatayang umaabot sa $20 million ang kanyang taunang sweldo. Ngunit noong 2017, bigla na lamang siyang tinanggal sa network matapos siyang akusahan ng isang kasamahan sa trabaho ng hindi angkop na asal. Sa pagsisiyasat, lumabas ang mas marami pang reklamo laban sa kanya at lumitaw na matagal na itong nangyayari, ngunit ipinagwalang bahala ng pamunuan ng NBC. Sa kabila ng kanyang pahayag na siya ay labis na napahiya sa mga akusasyon, itinanggi rin niya ang ilan sa mga ito. Ang biglaang pagbagsak ni Lauer ay nagdulot ng pagkagulat sa industriya, lalo na sa mga taga-subaybay ng kanyang palabas. Isa siyang halimbawa ng isang matagal nang tinitingalang personalidad sa media na natanggal dahil sa pang-aabuso sa kanyang posisyon. Ang kanyang kwento ay naging mahalagang bahagi ng lumalawak na usapin tungkol sa pananagutan ng mga makapangyarihan sa industriya ng balita. Number 8. Delikadong panahon sa himapapawid. Isang umaga habang nag-uulat ng live ang Oklahoma news anchor na si Julie Chin, bigla siyang nagsimulang magbulol ng kanyang mga salita. Sa unang tingin, parang isa lamang itong simpleng pagkakamali. Ngunit hindi nagtagal. Napansin niyang hindi na niya maayos na mabigkas ang kanyang sasabihin. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang pagbabalita. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas. Nawala na ang kanyang paningin sa isang mata at napilitan siyang huminto. Sa hindi niya inaasahang pangyayari, si Julie ay nakaranas ng stroke habang nasa ere. Sa kabutihang palad, mabilis na kumilos ang kanyang mga kasamahan sa studio at agad siyang tinawagan ng 911 para humingi ng tulong. Maraming manonood rin ang napansin ang kanyang kalagayan at tumawag sa istasyon upang ipaalam na may nangyayaring seryosong medikal na emerhensya. Dahil sa mabilis na pagkilos ng kanyang mga katrabaho at manonood, naagapan agad si Julie at agad siyang nadala sa ospital. Sa kabila ng nakakatakot na pangyayari, siya ay matagumpay na gumaling.
Ang insidenteng ito ay nagsilbing paalala kung gaano kahalaga ang pagiging mapanuri at maagap sa mga biglaang sitwasyon, kahit pa ito ay nangyayari sa harap ng milyon-milyong manonood. Number 7. Ang nakakatakot na lindol. Noong 2017, isang ordinaryong araw ng pagbabalita sa isang Mexican news station ang biglang nauwi sa isang trahedya. Habang nasa gitna ng kanilang live broadcast, isang 7.1 magnitude na lindol ang biglang yumanig sa buong studio. Sa isang iglap, nagsimulang manginig ang lupa, nagpa-flicker ang mga ilaw, at maririnig ang tunog ng malalakas na alarma. Sa una, kalmado pa ang news anchor at pinayuhan ang mga manonood na manatiling mahinahon. Ngunit habang patuloy na lumalakas ang pagyanig, napilitang tumakbo palabas ang reporter upang iligtas ang kanyang sarili. Sa oras na yon, isa na itong ganap na sakuna. Ang malakas na lindol ay nagdulot ng napakalaking pinsala. 361 ang nasawi at mahigit 6,000 ang sugatan. Bagamat sanay na ang Mexico sa lindol, ang insidenteng ito ay naging isa sa pinakamalalakas at pinakakakilakilabot na naitalang lindol sa bansa. Isang bihirang pagkakataon na ang isang ganitong sakuna ay makuha sa live TV, kaya naman ang video ng pangyayaring ito ay mabilis na kumalat at nagsilbing paalala kung gaano kapanganib at hindi mahuhulaan ang galaw ng kalikasan. Number 6. Hostage Crisis. Noong Enero 2024, isang nakakakilabot na insidente ang naganap sa isang live news broadcast sa Ecuador. Habang nasa gitna ng kanilang regular na programa, biglang pumasok sa studio ang isang grupo ng mga armadong lalaki. Sa harap ng kamera at milyon-milyong nanonood, tinutukan nila ng baril ang news anchor at tinakot ang buong crew. Sa loob ng halos 20 minutes, hawak ng mga salarin bilang hostage ang mga mamamahayag. Isang babae ang narinig na umiiyak at nagsusumamo. Huwag kayong magpapaputok, maawa kayo. Ang layunin ng mga armadong lalaki ay gawing plataporma ang istasyon upang maikalat ang kanilang mensahe sa buong bansa. Nakapangingilabot ang tagpong ito, lalo na't walang sino man ang nakakaalam kung paano ito magtatapos. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis at militar upang mapigilan ang karahasan. Napalibutan nila ang istasyon at isa-isang inaresto ang mga salarin. Sa kabila ng matinding trauma, ligtas ang buong news crew at walang sino man ang nasaktan. Ang pangyayaring ito ay nagpakita kung gaano kadelikado ang pagiging isang mamamahayag, lalo na sa mga bansang hindi matatag ang seguridad. Isa rin itong paalala kung paano nagiging target ng karahasan ng media sa panahon ng kaguluhan. Number 5. Ang kriminal. Sa isang pambihirang pangyayari, isang reporter sa Iowa ang nagbabalita tungkol sa isang bank robbery na naganap isang araw bago ang kanyang live report. Sa kalagitnaan ng kanyang ulat, biglang lumabas mula sa bangko ang isang empleyado at itinuro ang isang lalaki sa labas. Napabulala siya. Ayan ang magnanakaw, siya yan, Tyler? Napagtanto ng reporter na ang lalaking tinutukoy ay ang parehong kriminal na nagnakaw sa bangkong iyon isang araw lang ang nakalipas. Mabilis na tinakbo ng lalaki ang kalye upang makatakas. Ngunit dahil nasa live TV ang pangyayari, hindi niya naitago ang kanyang mukha. Sa gitna ng kanyang gulat, nanatili pa ring kalmado ang reporter at agad tumawag sa 911 upang ipagbigay alam ang insidente. Isang oras lamang ang lumipas. Nahuli ng mga pulis ang kriminal na kinilalang si Ryan Lisco. Hindi inaasahan ng reporter na ang mismong suspect na kanyang iniuulat ay muling babalik sa pinangyarihan ng krimen. Isang bihirang pagkakataon kung saan ang media mismo ang nakatulong sa mabilis na pagkakaaresto ng isang kriminal at ito'y napanood ng libo-libong manonood sa buong bansa. Number 4. Ang pagbagsak ng meteorologist. Isang umaga sa Los Angeles, ang mga balita ay patuloy na naisasayang papawid ng walang aberya hanggang sa dumating ang segment ng panahon. Habang inihahanda ang kanyang ulat, biglang nanghina at bumagsak sa ere ang meteorologist na si Alisa Carlson. Sa gitna ng kanyang pananalita, tila nanlambot siya at biglang hinimatay. Bumagsak sa kanyang lamesa at tuluyang bumagsak sa sahig. Sa mga unang segundo, ang mga news anchor sa studio ay mukhang naguluhan, ngunit mabilis nilang napagtanto na may seryosong nangyayari.
agad na tinanggal sa ere ang broadcast at ang mga tauhan ng studio ay nagmadaling lumapit kay Alisa upang tiyakin ang kanyang kalagayan. Dahil sa insidenteng ito, muling napag-usapan ng isang dating kondisyon niya. 9 years bago ang pangyayaring ito, natuklasan niyang meron siyang leaky heart valve. Sa kabutihang palad, mabilis siyang naasikaso at kalaunan ay tiniyak niya sa kanyang mga taga-suporta na siya ay magiging maayos. Ngunit ang kanyang biglaang pagbagsak sa gitna ng live broadcast ay nagsilbing paalala na kahit sa harap ng kamera, ang mga mamamahayag ay hindi ligtas sa biglaang mga medikal na insidente. Isa itong nakakagulat na sandali na nagpakita kung gaano kahalaga ang agarang aksyon sa mga ganitong sitwasyon. Number 3, malagim na pag-atake. Noong 2016, isang reporter na nagngangalang Mary ay nag-uulat sa Hollywood tungkol sa pagpanaw ng sikat na mga awit na si David Bowie. Sa kalagitnaan ng kanyang live report, isang lalaking nakasuot ng gray na hoodie ang biglang lumitaw sa kanyang likuran. Noong una, ang lalaki ay tila simpleng nakikiusyoso lamang, nakangiti at nakatayo sa likod ng reporter. Ngunit sa isang iglap, bigla siyang sumugod kay Mary. Nagkaroon ng kaguluhan sa mismong broadcast at mabilis na inilipat ng kamera ang kuha upang hindi makita ang nangyayari. Sa kabila nito, narinig pa rin ang kaguluhan sa paligid at makikita ang crew na nagmamadaling tumulong upang pigilan ng lalaki. Sa isang saglit, nakita rin sa kamera ang lalaki habang tumatakbo palayo sa eksena. Nakakatakot ang insidenteng ito dahil tila walang malinaw na motibo ang salarin. Sa kabila ng malinaw na kuha ng kanyang muka sa telebisyon, hindi tiyak kung siya ay naaresto o nakatakas. Ang pangyayaring ito ay isang paalala kung gaano kapanganib ang pagiging isang reporter, lalo na kapag nag-uulat ng live sa publiko. Hindi mo kailanman malalaman kung ano ang maaaring mangyari sa susunod na sandali. Number 2, ang nakakagimbal na takeover. Noong 2015, isang hindi pangkaraniwang insidente ang naganap sa Netherlands nang biglang pasukin ng isang armadong lalaki ang istasyon ng NOS News Channel. Isang 19-year-old na binata, nakasuot ng suit at may dalang baril, ang pumasok sa studio at humiling na makausap ang isang kinatawan mula sa CNN. Habang kinokontrol niya ang sitwasyon, pinayagan niyang makalabas ang karamihan sa mga empleyado, ngunit may ilan siyang pinanatili bilang hostage. Habang naglalakad siya sa loob ng studio, makikita ang kanyang kaba. Paikot-ikot siya habang hawak ang kanyang armas. Sinabi niyang kinakabahan din siya tulad ng kanyang mga bihag at nangakong walang masasaktan basta't sundin ang kanyang kahilingan. Ngunit hindi siya agad pinagbigyan at sa halip, inabot siya ng pag-aalinlangan ng mga reporter. Ginamit nila ang pagkakataon upang makipaglaro sa oras habang lihim silang humihingi ng tulong sa mga awtoridad. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at biglang pumasok sa studio upang arestuhin ang binata. Sa kabila ng kanyang agresibong kilos, agad siyang sumuko ng hindi lumaban. Nang suriin ang kanyang baril, napag-alamang ito pala ay isang replica weapon na hindi tunay na makakapatay. Sa kabila ng misteryo sa kanyang tunay na motibo, nahatulan siya ng pagkakakulong. Isa itong halimbawa ng kung paano maaaring maging delikado ang live TV, lalo na kapag ito ay ginagawang instrumento ng mga taong may kakaibang layunin. Number 1, ang live TV robbery. Sa South Africa, isang reporter na nagngangalang Vuyo Mvoko ang naghahanda para sa isang live news segment nang biglang may lumapit na dalawang lalaki sa kanya mula sa likuran. Sa una, inakala niyang simpleng pag-iingay lamang ito mula sa mga nanonood. Isang pangkaraniwang panggugulo na madalas nangyayari sa mga live broadcast. Ngunit hindi niya alam, mas malala pa pala ang kanilang pakay. Sa harap ng kamera at libo-libong manonood, sinubukang looban ng dalawang lalaki ang news crew. Sa gitna ng kaguluhan, maririnig si Vuyo na sumisigaw, "Inaagawan kami! Inaagawan kami!" Napakabilis ng mga pangyayari, ngunit hindi alam ng mga salarin na ang kanilang ginagawa ay live na napapanood ng buong bansa. Dahil dito malinaw na nakita ng mga awtoridad ang kanilang mga muka, dahilan upang mabilis silang matukoy at mahuli ilang oras lang matapos ang insidente. Bagamat walang nasaktan, ang pangyayaring ito ay nagsilbing babala.
na kahit ang mga journalist na nagtatrabaho sa live TV ay hindi ligtas sa banta ng krimen. Ang buong eksena ay naitala, nagsilbing ebidensya at nagpatunay kung gaano kadelikado ang trabahong ito. Ang walang ingat na kilos ng mga magnanakaw ay nagresulta sa kanilang mabilis na pagkakahuli. At ang pangyayaring ito ay isa sa mga pinaka nakakagulat na krimen na naitala sa telebisyon.